at maging alerto laban sa posibleng destabilisasyon at terroristic activity. Ayon kay Colonel Prudencio Asto, spokesman ng 6th Infantry Division, kagagawa ng mga tauhan ni Basit Usman, local bombing experts at sinasabing may kaugnayan sa Al-Khobar Terror Group at Jemaah Islamiyah ang nangyaring pagsabog. Inihayag pa nito, pinaramdam umano ng nasabing grupo ang kanilang presensya sa pamamagitan ng pambobomba. Kahapon, isang pagsabog ang nangyari sa Commission on Audit Satellite Office sa Barangay Amas, Kidapawan City, habang sa Esperanza, Sultan Kudarat, may na-recover ding pampasabog sa isang van. Noong nakaraang linggo, pinasabugan din ang lungsod ng Tacorong. Good. Sa ibang balita naman, sa Capiz, isang patay habang dalawa ang kritikal sa pamilyang pinagtatataga ng sariling kamag-anak. Alamin ang ulat na ito mula kay Krishna May Hinon. Patay ang 32 anyos na magsasaka habang sugatan naman ang kapatid at yun nito matapos pagtatagay ng sariling kamag-anak sa Agmanakwit, Barangay Daguton, Dumaraw, Capiz. Dead on arrival sa ospital si Jennifer Buday habang nasa kritikal na kondisyon ang kapatid na si Jubert, 23, at tiyuhin na si Jesus Hamuyan, 44, na pinagtataga ni Jumer Buday, 29, ng sabing lugar. Nagtamo ang mga lubhang sugat sa ulo ni Jennifer na ikinasawi nito, habang malalim na sugat naman sa liig ang mga tinamo ng dalawang iba pa na patuloy ginagamot sa ospital. Ayon sa investigasyon ng Dumaraw Police Station, nagalit ang suspek sa mga biktima na kaaway ng kanyang kapatid habang nag-inuman. Biglang umano sinugod at pinagtataga ng suspek ang mga pinsan at tiyuhin na pawang nagtamo ng maraming sugat sa katawan. Nakapiit na sa lock-up cell ng sabing stasyon ng pulisya ang suspek matapos sumuko. Entertainment news naman, Pope Benedict XVI, nasa Twitter na. Mismong si Benedict XVI ang naglunsad ng Twitter account ng Santo Papa sa Vatican. Ginawa ng Santo Papa ang kauna-unahang papal tweet na nagsasabing, "Dear friends, I just launched news. Praise be our Lord Jesus Christ. With my prayers and blessings, Benedictus XVI." Bukod sa English account, mayroon ding tweet si Pope Benedict sa French account ng Vatican. Mismong si Pope Benedict ang nagsulat ng kanyang tweet gamit ang iPad. Inaasahan umano ang milyong followers ng Santo Papa. Una nang inilunsad ng Vatican ang kanilang Facebook page at maging ang paggamit ng Skype ay pinag-aaralan na rin. Balitang sports naman, Mayweather Ortiz Day, standing room only. Alamin ang balitang ito mula kay Krishna May Hinon. Naging standing room only umanong isinagawang media day nila for pound for pound King Floyd Mayweather Jr. at World Boxing Council Welterweight Championship at Champion Victor Ortiz. Habang nagsiksikan ng mga fans ng dalawang boksingero sa loob ng Manhattan Hudson Twitter para makita ang kanilang idolo. Ang Mayweather vs. Ortiz fight ay gaganapin sa Setyembre 17 sa Las Vegas. Naalala na 16 na buwan na bakante si Mayweather ay marami na ang naniwala na ang pagbabalik nito sa ring ay bahagi ng kanilang paghahanda para sa inaasahan ng lahat na laban nito kay 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Showbiz news naman tayo. Aide Anginman, buntis nga ba?
Usap-usapan ngayon ang pagbubuntis di umano ng aktres na si Andy Eigenman. Sa mga online reports, sinasabing buntis nga ang anak ni Jacqueline Jose ngunit hindi pa nagsasalita ang kampo ng aktres. Noong nakaraang linggo pa nagsisimula ang mga haka-haka sa pamamagitan ng isang blind item. Sa ngayon ay nauugnay si Andes sa anak ni dating Pangulong Joseph Estrada at Laarne Enriquez na si Jake Ejercito. At yan ang mga balitang aming nakalap sa mga oras na ito. Magandang hapon, ako po si Aiza Suerte, At ako naman po si Chris Hinon. tagapagbalita sa DYIS 106.7 East Coast Radio. Tauhay na biya!